kung doon po ang binibigyan ng pansin ng ating gobyerno at ng mga private institutions, makikita po natin kaya natin umangat bilang isang bansa. Yung dami po ng mga negosyante sa Pilipinas, out of 100%, 99% po dyan, micro, small, and medium. Out of the 99%, 92% po dyan, micro and small. Ibig sabihin nun po, 9 out of 10 businesses in the Philippines maliliit at nangangailangan ng tulong. Po, mula sa maliliit, may konting tulong, sa ating pagtsatsaga, sa ating pagiging madiskarte, umaabot sa small. Yung small, nakakakuha ng tulong, umaabot sa medium. Habang lumalaki ang mga negosyo, nakikita ho natin, hindi lang naman yung may-ari ng negosyo ang gumaganda ang buhay. Pati yung mga supplier, gumaganda ang negosyo. Pati ang mga nagtatrabaho doon, sana lumalaki rin. Ang mga nagtatrabaho, dumadami din. Kaya makikita ho natin, kung matulungan lang ang maliliit nating negosyo, napakalaking tulong yan pagdating sa atin. Kaya po, yung pinakauna nating batas, nung tayo po yung naging senador, yung Go Negosyo Act. At marami ho dito, mga member rin ng Go Negosyo. Yan po yung batas na nagtalaga na ang bawat syudad, munisipalidad at probinsya ay dapat meron pong negosyo center kung saan mahahanap ang mga business counselor na pwedeng tumulong sa mga maliliit na negosyo. Until now, implemented pa rin po ito. Alam ko, 100% na po ng mga munisipalidad at syudad meron na pong negosyo center. Pero yung ilan, mas aktibo, yung ilan hindi gaano aktibo. Sana po, lahat yan maging aktibo para may mapupuntahan ang ating mga maliliit na negosyante. Yung isang programa po dyan, yung Kapatid Mentor Me Program, mayroon din pong similar program ang BCCI, no? Na kung saan po tumutulong sa mga maliliit na negosyante upang maturuan kung paano ang tamang pagdinegosyo. Sa totoo lang po, yung Go Negosyo Act, meron pong 3 M doon. Na hanggang ngayon, sa tingin ko, ito yung kailangan ng mga negosyante natin. Ito yung hinahanap. At mamaya po, may pang-4 na M akong idadagdag. Ano yung 3 M? Money, market, mentorship. Si Miss Christy, alam na alam, binabanggit pa niya. Money, market, mentorship. Lahat po ng mga maliliit na negosyante, ito pong hinahanap. Unang-una, money, puhunan. Si BCCI po, PCCI, nagbibigay 10,000 ata bilang panimulang puhunan. Si BCCI. Pero hindi ho ba napakaganda? Kung kayo po may ideya na gumawa ng negosyo, may tutulong sa inyo para makapag-startup man lang. Kahit ilang libo lang, 5,000. Sa totoo lang, yung 10,000, baka malaki na nga po yun. Alam ko, 5,000 lang po yung pasimulanan. Just as a startup grant para makapagsimula na. At habang lumalaki rin yung needs natin. Maybe magsisimula sa grant na 5,000, magiging microfinance na 25,000, magiging SME loan na 100,000. At habang palaki ng palaki, pati rin yung mga nagpapautang, yung mga bangko, nagbubukas rin ng opportunities para sa atin na posible wala namang collateral. Pero may mga negosyo na pwedeng pagkakitaan. So ito pong money o yung pagkakaroon ng puhunan, napakahalaga talaga. Kung maliit ka, maliit na tulong. Habang lumalaki, palaki yung tulong. Pero hindi nauuna yung tulong doon sa pangangailangan. At the same time, kung may kailangan ka, hindi rin naman pwedeng maliit kesa sa pangangailangan mo. Kailangan minamatch talaga siya. Yun po, isang bagay na hanggang ngayon, hinahanap pa rin natin at kailangan pa rin natin makuha yan. Pangalawang M, mentorship. Ano po ibig sabihin ng mentorship? Ibig po sabihin yan, sana yung mga kaalaman sa pagdinegosyo, meron po tayong natututunan at na-apply natin yan. Kasi marami po sa mga nagdinegosyo sa ating bansa, nagsisimula pa lang, hindi naman po talaga nakapag-aral ng business or entrepreneurship or commerce. Ngayon po, meron tayong source na pwedeng pagtutunan. YouTube. Napakarami pong negosyante ngayon natututo po sa YouTube. Sana po tama yung napupuntahan nila yung mga site. Pero yung Mentor Me program ng Go Negosyo, yung KMME ng DTI, yung program po ng Chamber of Commerce, nandyan po yan para magbigay ng mga pinakamainam na leksyon. Pagdating sa sales, pagdating sa marketing, pagdating sa customer management, pagdating sa inventory management, at pinakamahalaga, pagdating sa financial literacy. Yun naman po ang isang bagay na kailangan ng mga negosyante natin.
yung marunong maghawak ng pera. Kasi marami po sa atin ng mga nagnegosyo, kahit po ako, sometimes negosyo tayo ng negosyo, hindi na pala natin alam, nalulugi na tayo. So kailangan marunong maghawak ng pera, marunong mag-intindi ng mga loan, marunong mag-intindi kung paano yung receivable, yung payable, kung paano po paikuti ng pera sa isang negosyo. Ano po yung pangatlong M? Ito po pinakamahalaga, market. At ito po, Food Expo, isa po itong ehemplo ng tulong sa market. Dahil ang lahat ng negosyo, ang pinakamahalaga, may nabibentahan po tayo. No? Nalilink up tayo sa mga pwede magbenta. Yung butcheron po, tinetesting po namin ni Mayor Christian, nakakaisang plato na po kami dalawa dyan. Hindi ubag maganda kung yung ating butcheron ay umaabot hindi lang po sa Bulacan, hindi lang po sa Pampanga, hindi lang po sa Tarlac, hindi lang po sa Manila, kung hindi sa lahat ng pwede magbentahan sa buong mundo. Hindi ba? Panahon na po ngayon ng e-commerce. Lahat po tayo dito, may Lazada, may Shopee at kung ano-ano pa. Yung mga produkto po na gawa ng ating mga komunidad, dapat po nahahanap rin natin yan online at nahahanap sa lahat ng dako ng mundo. Hindi ba? Nung ako po, nag-fellowship po last year, nandun po ako sa Amerika, syempre nagluluto po tayo, meron pong Asian supermarket doon po sa Connecticut, na siguro po, 4 na bloke nilalakad ko. Buti na lang, meron pong toyo doon, meron patis, may suka, may dahon ng laurel para makapag-adobo po ako. Eh kaya lang, yung mga produkto po doon, gawa ng mga malalaking kumpanya. Dati Puti, Barrio Fiesta, nalalaking kumpanya na. Hindi mo ba maganda, pati yung maliliit na mga kumpanya, umabot rin doon. Eh siguro po, kung may butcheron po doon, nakabili po siguro ako ng butcheron doon po sa US, ano? So ito po hinahanap ng mga negosyante po natin, money, market, mentorship, yung tulong upang ang mga nagnegosyo, at sa totoo lang po, hindi mo talaga madali magnegosyo. Mahirap po yung pagnegosyo, pero kung nandyan yung tulong na yan, naniniwala po ako, mga kababayan natin, may galing, may talino, may kakayanan, na sila na mismo ang tatayo sa sarili nilang paa. Basta may konting... Ano po yung pang-apat na M? Yung pang-apat na M po, maayos na pamamahala. Money, market, mentorship, yung pang-apat po, maayos na pamamahala. Bakit? Dahil ang hinahanap po ng ating mga negosyante, yung tulong mula sa gobyerno, hindi po yung pagharang. No? We have government officials here. Ako rin po, naging dating opisyal ng gobyerno. Yung hinahanap ng marami, habang nagsisimula pa lang ako, tumulong naman kayo, huwag niyo kaming haharangin. Yung mataas na bayad kaagad, kailangan kaagad magbayad ng buwis, kailangan magbayad ng fees. Hindi pa nga kami nagsisimula, kinukuhanan na kami. Hindi mo ba, yan ang hinahanap natin? Konting tulong, konting espasyo lang para makapagnegosyo tayo. Anyway, lahat naman po tayo magbabayad ng buwis kapag kumikita na. Pero yung mahaharang ka, hindi ka pa nga isang buwan, operation, mahaharang ka na. Hindi mo ba napakasakit nun? Hindi ba? O hindi kaya pag may kailangan ka, hihingan ka. Eh ikaw naman, nagtatrabaho ka lang naman para sa pamilya mo, para sa komunidad mo. Yun lang naman yung hinahanap natin, konting tulong, konting espasyo para makapagnegosyo tayo. Yung maayos na pamamahala, kailangan po natin yan. Ito pong 4 na ito, matagal ko na po itong ginagawa. Bago pa po ako pumasok sa politika, ito na po yung ginagawa po namin. At sinisigurado na po sa inyo, habang nandito po tayo, patuloy po ang advokasya natin na maisulong to. Kasi kapag ang maliit nating negosyante na tulungan, ang buong bansa po na tutulungan natin. Maraming salamat po. Good luck sa ating lahat. At muli po sa Bulacan Chamber of Commerce, congratulations. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat, Senator Bang, sa pagkataon lang sa aming paanyayan na maging bahagi